point is, there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Let me ask. The voice of the people is the voice of God? It's an emphatic no. The voice of the masses should not be paralleled with the voice of God. Likewise, the will of the masses should not be paralleled with the will of God. The voice of God is truth, love, honesty, integrity, etc. Pero, the voice of the people are sometimes greed, dishonesty, hypocrisy, etc. Kaya, the voice of God is so far from the voice of people. You know, this statement is usually used by politicians and leaders to deceive people. It is used as a means of manipulation. Tama nga yung pangalawang sagot ni Senator Robin Padilla nung sinagot siya, yung pangalawang sagot niya kay Tulfo, na sinabi niya, kung ganun, paano na lang kung sabihin ng taong bayan, huwag na tayong magbayad ng tax, kasi kinokorap lang naman. Ang taong bayan yan, yun ang voice niya, so paano? Anong gagawin ng gobyerno? Kaya, that statement is a big no to me. Sabi nga sa 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder, but a God of peace. Kaya nagkaroon tayo ng batas para sundin to, hindi para baliin. Minsan harsh ang batas, pero dapat sundin natin to. Nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Na lubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maaari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may sakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, Vox Populi,
Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is Ano recognized. sasabi mo? Mukhang campaign sa akin, ha? Tinindigan pa ng gusto Oo, eh. tinindigan niya yung mali para iangat ang sarili niya, Jen. Aha. Hindi ba? Baka may election tayo next week. Meron ba? Oo, kasi popular, popular claimor. Aha. Pero pagka ang popular claimor, ito ang magiging problema, no? Kapag ka yung claimor ng tao ay kailangang idaan sa proseso, Aha. ibig bang sabihin, wala na? Ba't proseso pa? Walang butos-butos? Wala na.
magkakagulo tayo niyan. Parang yung sigaw ng tao, ipako si Juan de la Cruz. Ayun, yun. Ipako si Juan de la Cruz. Ito pa isa, bibigyan ko pa ng example. Magparada tayo ng sasakyan dito sa... Sa EDSA. Sa mga sidewalk. Oo. Oh, gusto ng tao yan eh. Bakit, oo nga, bakit no? nila gusto yan? Kasi wala silang parking eh. Oho. Bakit natin sila pababayaan, di ba? Na walang parking. Ba't nyo sila paalisin? Oho. Yung mga nagtitinda. Kaya pala... Yung mga nagtitinda sa sidewalk. Walang hanap buhay yan. O ba't hindi nyo payagan? Yan din ang gusto ng taong mga mahihirap. Marami yan, no? Kasi hindi nga po pwede na lahat ng gusto nila, Oo. kada gusto, at para ma-please, at para mapasaya mo ang tao, babaluktutin mo na ang batas. Ang tawag doon, anarchy. Anarchy. Kawalang hustisya yun. Wala yan. Kahit pa sabihin mo yan popular. Oo. Kahit pa yan ay popular. Oo. Pero lalabag po sa batas, pasensya na po kayo. Yes. Doon na mapapasok yung duralexed lex. Oo. The law may be harsh. But it pero is the law. It is the law eh. Oo, kailangan Diba? ipatupad eh. Oh, yes. Oo. Kahit na yan ay matagal, problema, yun ang proseso eh. Eh di pinakamabuti yan, Senador Erwin, i-amend yung batas. Yun. Gawin nating kapag ka naparatangan ka, kinabukasan, Soli mo agad. Soli agad. Pa pwede. Yan. Sige. And eto naman dyan, halimbawa. Panukala niya. Halimbawa, yung mga diskaya, di ba? Oo. Gusto niya isole. Yun ang tinig na taong bayan para Yes. ma-please. Paano kung ayaw nila? O paano mo ma-please? Anong gagawin mo sa diskaya? Oo nga. No? Pipilipitin mo ang leeg para masole? Pero kung may batas, sinabi ng korte, isauli niya sapagkat napatunayan kayo nagkasala. Hindi nila pwedeng tutulan Hindi yan, na napatunayan. Hindi pwede tutulan. Mayroon ng utos ang Oo. korte, no? Oo. Oo nga, Yan ang no? magiging problema mo dyan. Oho. Paano mo mapapasaya ang tao kung ayaw naman ng mga, halimbawa, tinuro mo, o saldi ko. Ikaw ang number 1 na tinuturo, bilyon-bilyon. Kung paano kung ayaw niya ibalik? Ayun na. Hanggang walang proseso. Oho. Ano magagawa natin? Sunugin ang bahay niya? Dahil yan ang gusto ng tao? Hindi po pwede. Nakalimutan din ata ni Sen. Erwin, nung mga nakalipas, naparatangan din siya, no? Oo. Kung sigaw ng taong bayan, yung sapagkat ikaw yung naparatangan gano'n, di ba? Ano bang paratang sa kanya? Marami din na. At saka maraming picture yan, ha? Maraming sabihin ng discussion lang po ito sa atin. Napag-uusapan lang kasi wag natin sabihin na hindi ang paratang kasi hindi sa kanya, sa ibang tao. Paano kung ang paratang po napunta ngayon sa inyo? Sa kanya na. Sa kanya naman. Lalo ngayon, maraming Naibalik. mga picture. Kasama niya si Atayde, kasama si Mitch Kahayon, kasama niya kung sino-sino. Oh. Bakit walang investigasyon dun sa mga... ba't di pinapatawag yung mga yun? Baka sabihin picture lang naman yan. Ako Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.